Good day everyone. Sa video ito, magpaprint tayo ng full sublimation mugs. Full colored sublimation mugs. So ipapakita ko sa inyo yung process ng pagprint natin ng ganitong mug. Parehas lang naman siya dun sa white mugs. Okay, so ito yung design na ipaprint natin sa ating mug. Hopefully okay tong design na to, yung size niya. First time pa nating magprint ng full colored mug, sublimation mug. And print na natin sa ating sublimation printer na Epson L120. Gumamit ako ng ICC profile ng sublimation sa Hansol ink. Since gumamit ako noon, at least na-eliminate yung pagka-yellowish ng mga designs. Minsan nga lang, may parang sobra yung pag-eliminate niya ng mga yellowish. Kaya parang nagiging maputla yung print natin. So buhay pa rin itong natin, printer natin na nasa isang video natin kung paano yung sa settings. Pwede nyong panoorin yung settings natin para dito sa sublimation printer. So tumagal itong printer since 2017. Buhay pa naman hanggang ngayon. Hintayin na lang natin matapos. Tingnan natin ang output ng ating ipaprint kasi first time nating magprint. Diyan. Lumabas na rin yung ating output. Tingnan nga natin kung sakto ba siya. I-cut muna natin yung yung output natin. So ayan. So normally naman i-cut natin after mga mag-dry ng mga ilang minutes. Ayan, so kung nakikita nyo yun, medyo may markings siya ng black. Pero black din naman kasi itong background dapat, so hindi ko na lang i-reprint. Tsaka sa akin naman to. Pero kung sa customer natin, baka need kong mag-reprint. Yun yung problema sa mga printers natin. May mga smudging. Okay. Tingnan natin kung sakto siya dito. Sinobrahan ko ng konti para ayos na ayos yung print natin. Okay. At least sumobra naman. Lang natin i-fit. Mas mahirap pala mag-print nito compared sa regular white. Kailangan mong tansyahin para sakto siya dun sa printable ay sa white area. Taas na lang natin ng konti. Yan, okay naman na siguro to. Konting move lang. Tapos sa pagdidikit natin, gamamit tayo ng thermal tape. Nire-recycle ko tong mga thermal tape. Sayang din naman. Okay. So, ilagay na natin siya sa mug press. Painitin muna natin yung mug press. Napainit ko na to kanina. So, yung setting pala sa ating mug press, first, initial dito sa Sapphire 250 pag sa mode.
Then press ulit natin yung mode 350. Yan yung parang maximum niya. Base niya yung 250, maximum yung 350. Yan. And then press natin ulit, tapos countdown na niya ng 40 seconds. So yun yung setting na tinuro sa akin. Hintayin natin na mag 250, tutunog yung press natin. Okay. Lagay na natin yung ating mag. Na-test ko na tong ilagay kanina, so dapat sakto to. Okay. So naset na natin yung mag. Press natin yung itong button na to, yung square. Ayan. So sa first, bababa yung temperature natin instead na tataas kasi kukunin muna niya yung lamig dun sa baso. After na na-neutralize na niya yung lamig, tataas naman na siya hanggang 350, saka magka-countdown ng 40 seconds. Ayan, nag-start na siyang magtumaas. So hintayin natin na matapos yung heating process niya tsaka countdown. Okay, magto 350 na. Nag-start na siyang mag-countdown ng 40 seconds. Okay. So pindutin natin to and then tanggalin natin yung baso. I-off na natin para hindi siya tutunog-tunog. Tapos tingnan natin kung anong output niya. Oh. Oh, nice. Nice. So ayan, ito po yung output. Though hindi siya totally black yung sa na printed area. Pero okay na okay. Ayan. Parang medyo violet siya sa video pero sa actual hindi. Black naman. Okay po, so nakita nyo po yung process ng pag-press natin, pag-print natin dito sa full colored sublimation mug. So ayan, ito yung output. Pinrint natin yung channel natin na Rendezvous. Ayan, so may gagamitin na naman tayong baso. Terno na dito sa t-shirt natin na Rendezvous. Ayan, so maraming salamat at sana may natutunan kayo sa panonood ng video natin, at sana panoorin nyo yung mga old videos natin, yung mga upload natin related sa mga printing natin. Tsaka mag-upload pa tayo ng marami pang videos sa mga printing natin. Okay, so thank you and see you on our next video. Bye bye.